be real life stories only here with Trixie Stories. We rise by lifting others, spread the love. Nicholas, alam mo minsan nga napapaisip ako. Maswerte ba ako dahil naging tanga ako? O ang malas ko lang dahil nakilala kita? Pag sinasabi nating one great love, ano kaya ang iba't ibang opinyon natin patungkol doon? Minsan ka na rin bang nasira ng one great love mo o binuo ka ng one great love mo? Ano-ano ba ang mga itinuro sa'yo ng one great love mo? Isang magandang araw sa lahat. Ngayong araw ating matutunghayan kung paano sa isang pag-ibig. May nasisira talaga ang nakatakdang plano pero dadalhin ka pala nito sa di mo inaasahan na mangyayari. Tunghayan natin ang kwento ni Jing na pinamagatan na When Miss Dalagang Filipina Meets Mr. Afam na mula sa ating letter sender from Kuwait. Dito lamang sa inaabangang stories from YouTube. Hi Trixie Stories! Ako nga pala si Jing, ang inyong bagong tagapakinig mula sa Sarangani. Nakasalukuyan ay nagtatrabaho sa Kuwait bilang DH. Ang aking ibabahaging kwento para sa lahat ay patungkol sa kwento ng aking buhay pag-ibig. Naimpluwensyahan ako magbahagi ng ganito marahil ay dahil sa kasalukuyan nagbabasa na ito. Shoutout sa you, real best friend. I'm your number one supporter. Nawa sana ay dalangin ko rin ang success sa pinili mong journey ng buhay tulad ng ganitong career bukod sa pag-aaral. Nawa sana ay sa susunod makikita na rin tayo ulit. Kaya sa mga nakikinig ngayon, ano pa ang hinihintay nyo? Subscribe na sa Trixie Stories. Isang malalim na buntong hininga ang ginawa ko bago humarap sa 7 lalaking kapatid ko na nagpipigil ng tawa sa postura at damit ko. Kaya napasimangot ako at piko na inilabas ang dila sa kanila. Mahigit 2 linggo na kasi nila akong kinukulit na susutin ko nawa ang damit na niregalo nila dahil magtatampo raw sila sa akin pag susubukan ko raw itapon ang kauna-unahang regalo nila sa debut ko. Tas, before pa ito, iba na ngayon, hindi ko lang kasi talaga siya naisuot, gawa nga ay hindi ko trip magdamit ng ganito ka babae. Asar na asar ako sa mga reaksyon nila, sinuntok ko ang isang bunsong kapatid ko sa braso at napangiwi naman siya dahil doon. Ginawa ko yon dahil di naman yan nananapak ng babae. Ang tagal na nitong damit pero mukhang nauuso pa rin. Nakaka-amaze wherein ngayong suot ko na ay nais naman nila itong tatanggalin na. Base sa kanilang mga reaksyon, ang labo naman nilang kausap kung hindi lang ako nagpapaganda sa isang tao. Di ko naman talaga susuotin to. Sana marami pa akong kayang magawa na ngayong kakagraduate ko na ng college kahapon. I consider this day as my new day to discover #the new tambay me. May pupuntahan kasi ako na matagal nang inaasam ng mata ko. Syempre hindi yon alam ng 7 lalaking kapatid ko. Wala na kasi akong may maisip na maidadamit mula sa aking cabinet. Pagkakasilip ko pa lang ay halos naisuot ko na ang lahat. Nakakahiya magpakita ulit kay crush kaya dapat itodo ko na. Tinukso naman ako ng isang kuya ko na baka may ka-meet up akong lalaki kung bakit gano'n na lang ang ayos ko at humanda daw ako if magkataon. Sumimangot ako at alam ko nag-iisang prinsesa ako ng bahay at pamilya. Kung saan pa ako nagpapaganda ay marami namang mukhang salungat sa nais kong mangyari. Kung YouTuber siguro ako gagawin ko itong content vlog like a day in my life with my 7 protective brothers. I-showcase ko kung gaano ka-disadvantage ang magkaroon ng OA na mga kapatid, tas yung pagiging overprotective nila nang wala na sa lugar. Like hindi talaga nila na-appreciate na adult na ako at kaya ko na ang sarili ko. I can do whatever I want. Besides, kakagraduate ko lang kahapon. Mula sa salamin ng cabinet ay hangang-hanga naman ako sa suot kong dress at mukhang pasok nga siya sa fashion like ng mga uso ngayon at ang ganda na itong tingnan sa akin. Pero mukhang hindi sang-ayon ng lahat. Paglalabas akong nakaganon, sana hindi ko nalang hiningi ang opinion nila. Nakakaasar.
Nais lang nila akong magpantalon papuntang beach kaya tinapunan ko naman sila ng masamang tingin dahil doon. Napairap ako sa kawalan at tinawagan na ang best friend ko upang sunduin ako sa bahay. Masyadong OA ang reaksyon ng lahat. Tipong para bang kabilang ako sa babae nila na ginagamitan nila ng pagiging strikto sa pagdadamit. Mabuti at kararating lang ng isang kuya ko at nagbato ito ng isang nakakagalak-galak na sign language. Mabuti pa siya at na-appreciate ang beauty ko at sinasabihan pa ako na ang ganda ko raw. Nagpresenta ang 5 na maghahatid sa akin matapos akong mag-ayos ng paunti sa bahay. Kaso naabutan nilang kakapasok lang rin ng best friend ko sa kusina at napatingin balik sa akin. Nagulat silang lahat dahil pormado kaming dalawa at napagkamalan kami yata ang magde-date at humanda lang raw if di daw ako makabalik agad sa bahay pagkatapos ng 10:00. Napakunot naman ang noo ko noon at tinapon sa kanila ang cellphone ko. 3:00 pa lang ng hapon pero ang init na ng dugo nila. Ginawa ko ng wallpaper ang screenshot ng pag-uusap namin ng mama namin sa pagpapabukas ko na ng uwi. Dahil kumbaga nagmistula itong treat ko sa sarili ko sa pagiging subsob sa pag-aaral, tas heto graduate na at tambay pa. Naunahan ko na silang magpaalam sa mas nakakataas ng bahay kaya inilabas ko ang dila ko sa kanila bago pa naglaho paalis sa mga mata nila. Bit-bit ang mga gamit ko ready for overnight stay sa resort. Hinila naman ako pabalik ng best friend ko at umaktong bumalik muna dahil masakit daw ang tiyan niya. Tinatawag yata ng kalikasan. Makikigamit raw ng banyo pero pumilgas ako dahil galit ako sa mga kuya ko at spoiled na in-explain na doon na lang siya magdudumi sa resort nila dahil mainit ang ulo ko. Kaya ayun, wala siyang choice kundi sumunod. Napaawang naman ang bibig ko sa Yamaha Super Sport motorcycle na nakapark sa labas ng bahay. Mukhang brand new yata ito, ang yabang. Sumakay na kami at on time kami nakadating sa resort dahil mukhang siya lang yata ang driver ang natatae that time sa daan. Sa lahat ng mga nakasalubong at nakasama namin sa daan, napapawaw pa ang iba sa bilis ng takbo niya. Di nila alam na tatae lang talaga siya. And that's it, period. Pagdating namin sa family resort nila ay agad na itong tumakbo sa loob. Iniwan niya akong nagme-makeup muna sa salamin ng motor niya sa parking space ng resort. Naintindihan ko naman kung iwan niya ako. Minsan rin akong natatae sa daan kaya naiintindihan ko siya. Di kasi ako nakapag-makeup sa bahay kasi marami akong haters na lalaki na ayaw lang talaga akong magiging maganda. Masyadong overprotective tas wala na sa lugar, parang hindi ko yata yun mga kapatid. Like, hindi ba sila happy na halos buong college at high school ko ay nakikinig ako sa mga pangdidikta nila against sa mga lalaki na para bang hindi rin sila mga lalaki. May mga maniligaw ako, oo, pero pinapatumba na nila. Nagugulat na lang ako majority sa kanila nang ghost na lang after mag-attempt. Maya-maya pa ay may isang babaeng Pilipino at lalaking Amerikanong lumapit sa akin. Akala ko ay namamalikmata lang ako at nag-a-assume na baka ako ang tinuturo nila. Pero lumapit talaga sila sa akin at nag-sign language ang lalaki ng nakakainsultong mura. Akala niya siguro di ko gets iyon. Kaya tumaas ang kilay kong hinarap sila. Napagalitan ako ng babae na kaya pala late raw ako dahil nagpapaganda pa. Mukhang seryoso nga ang babae sa galit niya kaya napakunot ang ko sa pag-aakalang baka pinaprank lang nila ako. Nakasuot pa ang babae ng uniform ng isang kilalang fast food franchise na may nakalagay na manager sa kanyang pin at ang Amerikanong lalaki naman ay nakapamewang sa akin. Tinanong ako ng babae kung ma-experience ba ako sa pagmamaskot. Nakakunot naman ang noo kong tumango-tango, tila di ko pa alam ang nangyayari. Prank ba to? Ma-experience rin kasi ako ng pagmamaskot before bilang diskarte ko para may baon kaya di ko alam anong problema nila kung bakit ang weirdo ng mga kinikilos nila sa harapan ko. Tumango-tango ang babae at hinawakan ako sa braso at panay ang tingin sa kanyang relo. Sabay hila na sa akin papasok ng resort. Puro ako teka-teka sa kanya habang nagpupumilgas na tinatanggal ang kamay niya sa braso ko. Pinagtitingin
dinaanan na kami ng mga tao pero blanco ang reaksyon neto. Hanggang sa madako na kami sa likod ng isang venue, puro mga staff nang nakikita ko sa likod ng isang kilalang fast food chain. Agad nila akong inalalayan para nakamaskot na agad. Ang bilis ng pangyayari, nakikita ko na lang sarili ko nang sumasayaw ng TikTok dances sa harapan ng mga bata. Na-enjoy ko bigla yung moment at nakalimutan ang target ko sa resort hanggang sa matapos na ang pagmamaskot ko at nagbabay na sa mga bata ng orphanage. At sa likod ng event, nilabas ko na ang galit ko at sinagawa ng lalaking foreigner na mukhang may-ari ata ng franchise branch ng fast food. Pero late na ako, nasabihan ng isa sa mga tumulong sa akin matanggal ang mascot na mute deaf pala ang lalaking sinisigawan ko. Nakatalikod kasi si sir sa akin, tas akala ko naririnig niya ako na inaakalang sagad lang yung pagiging bastos niya kung bakit mas pinili niya lang na talikuran ako imbes na humarap sa mga rants ko. Nag-sign language ako at pawis na nag-explain sa sariling opinion ko sa nangyari na hindi ako ang babaeng katransaksyon nila. Nagsilabasan na ang real talk na dapat igagawad ko sa kanila earlier hanggang sa nakita ko sa tabi ang babaeng ka-same outfit ko, kaya galit ako, napakunot no sa kanya. Agad ng Amerikanong na-gets at naintindihan ang nangyari. Maybe nakita na nila ang tunay na katransaksyon nila na hindi talaga ako iyon. Nakulan talaga yung unang nakita at napagkamalan. Biktima lang ako, in short. Inabot ng isang staff ang bag ko na may tumatawag raw sa telepono ko kanina pa, kaya agad ko itong sinagot. Sinagot ko si Timothy sa kabilang linya na puno ng pag-aalala. In-explain ko na sa likod ako ng event venue nila sa resort at pinatay na ang tawag. Hinarap ko naman ang nakayukong manager nila at agad itong kinumpronta na dapat may talent fee ako. Ang unfair naman kung wala, hindi ba? May karapatan naman siguro ako dapat doon. Nirespeto naman ng Amerikano ang sinabi ko via sign language at nag-agree naman siya doon. Ang nangyari tuloy ay on the spot ako nabigyan ng pera, pero hindi na pala hapon, gumagabi na pala. Nasira pa ang makeup ko sa sariling pawis sapagkat narinig kong inaya nila akong kumain muna bilang pasasalamat na lang rin sa pagkakamaling nagawa nila. Sus, iba iniisip ko that time. Baka takot lang talaga silang matrending sa social media at mabash ng sobra dahil sa katangahan nila. Kaya walang dalawang isip. Nakikain na rin ako. Sayang naman ang pagkain pero di naman ako magre-report. Hindi naman nila ako hinostage o anuman. Alam ko naman na talagang pagkakamali lang talaga yung nangyari at wala nang iba pa. Grabe ang tingin sa akin ng Amerikano kaya napakunot ang noo ko. Hinawakan ko naman ang cellphone ko at tinignan doon kung may madumi ba ako sa mukha. Meron nga, ketchup. Nahihiya naman ako napalunok, sabay punas at napatingin sa kakapasok lang na si Timothy sa eksena. Mukhang pawisan itong naghanap sa akin. Bakit? Hindi ba available CCTV nila sa resort? Hindi na lang talaga ako hinanap doon? Nagulat itong makita ako kung bakit nandoon ako sa likod ng event na wala naman talaga sa plano namin iyon at hindi niya inaasahan iyon. Nakipag-apira ng Amerikano sa kanya na tila ba magkakakilala na ang dalawa at oo nga magkakakilala nga sila. Nag-sign language rin si Timothy at na gigets kong in-explain ni American guy yung nangyari kung bakit ako napadpad sa venue. Lumingon naman si Timothy sa akin at ipinakilala na Jarvis pala ang name ng Amerikano, ka-business partner ng dad niya at business coach niya ito, pero barkada na rin. Di na ako nag-abala pang tumingin sa mga sign language nilang dalawa dahil hindi naman talaga ako interesado. Nabisi ako sa pagkain ng mabilis para mabilis akong makaubos at nang makaalis na agad dahil may pupuntahan pa ako. Hinahabol ko kasi ang oras at baka makita ko na ang lalaking inaasam ko. Matapos ako makikain ay tumayo na ako at nagpasalamat sa mga staff at kalmadong nagpasalamat sa Amerikano. Feedback niya sa akin ay maganda. Mahusay daw akong magmaskot, nakaka-happy vibes daw, tas ang galing ko raw sumayaw. Tipong pangmalakas ang indak sa mga nauusong tugtog ng TikTok na appreciate ko naman iyon at sabay na kaming nagpaalam ni Timothy sa kanya. And-explain ni Timothy na ang lala na sana ng overthinking stage niya at that time dahil patay raw siya sa 7 kapatid ko. Mabuti at nakasagot na ako matapos ang 1 hour nakakadial niya ng phone number ko. Nakipag-argue ako sa kanya na why not check me on their own CCTV. Tapos saka lang niya
naaalala na may naka-install nga pala silang CCTV na nakalimutan niya, which is napairap naman ako sa hangin at napailing-iling. Kung hindi ko lang best friend ito, nabatukan ko na siguro ito ng malala. Teka, parang gusto ko yata ang ideyang iyon. Kaya late ko na siyang nabatukan, late rin yung reaction niya. Nakasunod siya sa akin at noong makapunta na kami sa gate ay napatalon ako sa tuwa na positibo nga. Nakadestino nga siya bilang security guard ng resort ni na Timothy. Hanga pa rin ako sa kagwapuhan niya na hindi kumukupas. Kung curious kayo sino ang tinitingnan ko at ano ang mukha niya, siya si Nicholas, campus hottie schoolmate ko na 3 years ko nang minamahal patago. At ka-look-alike niya sa aktor ay si Juancho Trevino na asawa ni Joy Spring, kulang na lang nga lang ay yung dimples. As in, sa kilay pa lang at shape ng muka, ka-look-alike talaga sila. Pero hindi ko siya ginusto dahil ka-look-alike niya si Juancho. Hindi pa naman naging sikat na artista si Juancho ay matagal na patay na ako kay Nicholas. Inakbayan ako ni Timothy at bumulong sa tenga ko. Aniya, siya lang raw ang security guard na madaming babae ang nagpapapicture. Nice trigger daw iyon sa resort, kumbaga tourist spot daw ang tulad niya. Dinadagsa daw ng mga babae, bihira sa bilang ng mga security guard kahit hindi artista. Sabay kurot niya sa pisngi ko, nagpapahiwatig na kahit ako pumunta rin ng resort nila para maka-target lock ng tingin kay Nicholas na type ko. Siyempre, tumaas naman ang kilay ko at sinabi sa kanya na abay siyempre model yan at breadwinner ng pamilya. Masyadong hardworking yang lalaking yan at macho. Kaya hindi nakakagulat na madaming nakakalingon yan sa pagiging gandang lalaki niya at moreno. Tumawa naman ang puro pa-cute lang na si Timothy, saka ako inakbayan muli at hinalikan sa pisngi sa harapan ni Nicholas nang dumaan kami. Plastic naman akong tumawa ng mahina at tuloy pa rin ang chika. Nagkunwari akong invisible ang beauty ni Nicholas sa harapan ko at kunwari si Timothy lang ang magandang lalaki sa balat ng lupa na nakikita ko. Ang galing namin pareho umakto, ang smooth lang at kung itatanong nyo kung gaano ako ka-proud sa ginawa namin, well, I would say proud na proud, scripted lahat eh. May talent fee rin yan si Timothy, kahit pa anak yan ng owner ng resort, kahit pa best friend niya ako, di yan gumagalaw pag walang bayad, masyadong business-minded. Hindi kami nagapiran sa parking space kasi alam namin na nakikita kami sa CCTV sa loob. Ngumisi siya at tinatawanan ako kaya na-curious ako. Natatawa siyang tinanong ako kung paano kami nagka-meet up ni Jarvis. Sinabi ko naman sa kanya na nagmumura ito na akala niya siguro ay di ko gets ang sign language niya. Dahil akala niya siguro talaga ay ako yung katransaksyon nila pero naka-move on na ako sa nangyari. Di rin naman siguro nila ginusto na magkamali sila. At kahit naman siguro magkatabi kami ng babaeng tunay na katransaksyon nila ay magkaparehas talaga kami ng payat at damit. Magkaiba nga lang sa muka. Prangka naman akong tinanong ni Timothy kung feel ko ba may gusto rin ba si Nicholas sa akin. Natawa naman akong sumagot na hindi nga ako magawang kausapin noon, gustuhin pa kaya. Minsan na rin kasi kami naging neighbor niyang si Nicholas sa dorm, taga-province kasi siya noon, kaya para mas makatipid ay nag-dorm ito. Magkaiba naman ang ladies dorm at saka sa mga boys, syempre alam ko ang ganong information dahil kasama ako sa mga proud stalker niya. Wala, sadyang hanggang nakaw tingin lang talaga ako sa kanya before. Masipag kasi siyang mag-aral at nakakaastig kasing tingnan sa lalaki if misteryosong seryoso sa kanyang ginagawa. Mysterious type hottie senior kasi siya namin before. Inaabangan ko siyang dumaan sa harapan ng dorm namin. Stalker niya ako sa Facebook. Tas doon na nag-start ang pagiging patay na patay ko sa kanya. Una nga kami magkita ay sa tabing dorm. Naglalaba siya sa gripo, topless na sumasampay at that time. Tanaw na tanaw ko kasi siya that time at open ang gate. At that time, kita ko lahat ng mga ganap sa loob. Yung tipong nag-slow motion talaga ang tingin ko sa kanya pero walang tugtog sa background. Yung slow motion talaga na halos sundan ko na siya ng tingin paalis. At dahil nga doon ay napapansin ko na ang presence niya sa school all the time. Lagi na siyang hinahanap ng mata ko. Yung tipong katagang I can still see you amidst the crowd. Ganun ka-level up ang pagka-addict ko sa beauty niya before. Walang araw na di magkatagpo ang mga mata naming dalawa sa daan, yung tipong inaabangan ko siya sa malayo at tatakbo sa ibang daan para lang magkatagpo kaming dalawa sa daan. Kahit pawis na pawis, umakto ako hindi naghahabol ng hininga pagkaharap na siya.
Hanggang sa nagsusulat na ako, nagda-diary, nagko-compose ng kanta. Sa isang tulad niya, naging inspirasyon ko siya sa pag-aaral at hindi ko nga alam kung bakit siya napadpad sa pagiging security guard pagkatapos niyang magtapos sa kurso niyang criminology. Hindi ko na alam ang latest na balita sa kanya until maging 3 years na ang paghanga ko sa kanya. Siya lang talaga yung may-ari ng puso ko, yung wala kaming proper na pag-uusap, yung walang communication pero lagi siyang nasa isipan ko until 3 years na ang ganap. Yun pa rin, alam kong siya talaga ang may-ari ng puso ko. Fangirl niya yata ako. Not until nabalitaan ko na dito ko lang pala siya mahahanap at dito pa talaga siya nakadestino kina Timothy. In-interview pa ako ni Timothy sa mga pribadong tanong if may convo na ba kami ni Nicolas. Well, in that part, I would say yes. Kaso, related lang siya sa subject na minor namin. Ka-group ko siya before sa minor subject namin. Group leader nila ako kaya no choice, kailangan pa simpleng makiconnect. Syempre kilig to the bones naman afterwards, di pwedeng walang kilig. May conversations kami, tas nag-friend request ako pa simple, tas sad to say di ako in-accept, buti pa yung kuya ko nakasabay ko mag-friend request, in-accept agad. Tas akala ko mamamatay na yung apoy ng puso ko pagdating sa kanya. Pinipilit ko ma-turn off, actually literal na naghahanap ako ng paraan. Naks, mas lalo pa yatang humahaba ang buhay ng apoy ng pagmamahal ko sa kanya. Bet ko kasi sa lalaki yung pinapahirapan ako. Literal na mysterious talaga siya na medyo snob. Ginawa ko na talaga lahat ng paraan para makalimutan ko siya. Hinanap ko yung mga red flags niya para maghanap na lang ng iba at deserving ng pagmamahal ko ang puso ko. Pero wala talaga eh. Di ko talaga matuturuan ng puso ko na mahalin ang iba. Siya at siya lang talaga. Naupo si Timothy sa motor niya at napaisip ng malalim at tinitigan ako. Napasulyap naman ako sa maamong mukha nito bago siya malokong nginitian. Ibinunyag niya sa harapan ko ang sikreto nilang mga lalaki. Once daw ang lalaki, pag literal na ayaw sa'yo, kahit tumambling ka sa harapan niya o di kaya ay mag-propose, wala ka talagang pag-asa. Hindi talaga yan magbabago ng isip. Unlike sa woman na kapag ligawan mo tas ayaw sa'yo sa una, pwede pang magbago ang isip. Kaya napaisip naman ako. Totoo naman, I agree. Kaya china-challenge ako ni Timothy na why not I should stop daydreaming and start confronting the guy na lang para di na mahirapan sarili ko, which is true naman. Pero alam ko kasi ang reality na wala talaga akong pag-asa sa isang tulad niya. Hindi dahil sa mga langit at lupa thing, kundi, well, hindi naman ako pangit na hindi papasa sa standards niya. Alam ko kasing may GF na siya at loyal siya doon, kaya ayoko nang sumira pa ng isang relasyon. Yun nga yung di ko rin alam sa puso ko. Gusto ko siyang sitahin at diktahan pero di ko talaga siya magawang maturuan. Stranded ako sa bagay na mahal ko nga talaga siya. Umiling-iling ako at napabuntong hininga. Di ko kayang gawin ang kumprontahin siya. Maybe siguro oo paglasing ako pero hindi sa bagay na face to face talaga. Di pwede. Kakainin ako ng hiya nun probably. Nag-decide kaming dalawa ni Timothy na bumalik na sa loob dahil nilalamok na kaming dalawa sa labas. Pagdaanan naman namin ulit sa gate ay naka-holding hands kaming dalawa ni Timothy. Sinigurado ko talaga nakatingin ako kay Nicolas at this time. Baka tatamaan na siya ng selo sa mata. Well, you know, eyes can't lie. At ayun, nagkatinginan nga kami. Ibinaling niya ang tingin niya at ngumiti sa mga babaeng gustong magpapapicture sa kanya. Ako pa yata yung nagselo sa nangyari at ibinangga ko yung isa. Sinadya ko magpabangga at para makuha ang atensyon nilang lahat. Masama kong tinitigan yung isa, pasimple yung nakahawak sa biceps ni Nicolas at pinagalitan ang lahat dahil bakit kasi nagpapapic sila sa gitna ng kalsada. Alam naman nilang hindi makadaan ng maayos ang tao. Mabangga kami ng mga kotse sa kabilang lane if kami pa yung nag-adjust. Di naman pwede na mag-zipline lahat ng dadaan dahil nakakahiya naman sa tourist spot security guard nila. Inirapan naman nila ako at di na ako pinatulan pa. Abay, dapat lang nasa tama akong lugar, sila hindi. Kaya dapat lang na mahiya sila. Kumunot naman ang noo ni Timothy at naguguluhan sa kung ano dapat ang magandang i-respond sa nangyari. Umakto naman ito na mukhang affected at sinigurado kung okay lang ako. Tumango-tango naman ako at hinawakan ng biceps niya at tumango-tangong inaya na siya maglakad na paalis. Noong makalayo-layo na kami ay ang laki ng smile ko sa malayo.
napasulyap ako kay Timothy, good job. Si Timothy naman ay galit at masyado daw akong halata sa inakto ko. Dapat wag ko daw gawin yun next time. Baka mabawasan sila ng customers sa resort. Masyado daw akong halata at di daw yun magandang ideya. Iniwan ako ni Timothy at nakapamulsang iniwan ako. Nangunot naman ang noo ko at nagtataka sa bigla ang inasal niya. Wala sa script yun ah. Hinabol ko naman siya at binatukan sana. Ginulo niya ang buhok ko at sumimangot sa akin. Inoffer niyang isakay ako sa likod niya at nag-piggyback ride ako sa likod niya nang makaabot kami sa villa ko. Inaya ko siyang mag-inuman kami at mag-iinom kaming dalawa sa harapan ng dagat at sumang-ayon naman siya doon. Nagbihis muna ako ng ready-to-go swimsuit at nagkita na lamang kami sa harapan ng dagat. Naupo kami pareho sa white sand at tuloy ang kwentuhan. Nagdala siya ng mga canned beer at pinwesto ito sa tabi ko at sinuklay ang mga takas na buhok ko papuntang likod ng tenga ko at hinalikan ako sa noo. Parehas na alam naming dalawa wala itong mali siya. Kinwento ko sa kanya na tawang-tawa ko sa reaksyon ng mga kuya ko nung una dahil pormado kaming dalawa nang umalis. Di nila alam beach lang pala puntahan namin. Tas shinare ko sa kanya na kahit gaano pa kapormado damit ko, pagmamaskot lang pala ang patutunguhang afterwards nang hindi inaasahan. Mabuti at may background ako sa medyo pagsasayaw at pagmamaskot. Di ko siguro alam kung ano ang buhay ko ngayon without Timothy. He is my best friend. Nakilala ko siya dahil sa 7 kapatid ko. Barkada kasi siya ng 7 dahil sa basketball. MVP kasi siya kumbaga ng grupo at medyo maingay. Magkaedad kami pero magkaibang school. Tumatambayan siya sa bahay namin kaya naging barkada ko na rin siya. Nanligaw yan siya sa akin once, kaso tanggap niya na hanggang kaibigan lang talaga ang turing ko sa kanya. May nililigawan na yan siya ngayon babae somewhere sa school yata nila. Higher year nga lang sa kanya pero graduate na. Manager ng isang bangko at barkada ko rin yung babae sa point of view ko. Paminsan, nakikita ko na malaki yung salos ng babae lalo na't pag mas malaki ang atensyon na ibinibigay ni Timothy sa akin compare sa kanya. Paminsan, dumidistansya na rin ako para iwas gulo. Suportado ko siya sa love life niya. Gayon na rin siya sa single life ko. Ang nakakatuwa lang ay akala ng mga kuya ko ay nililigawan pa rin ako ni Timothy till now kaya suportado nila ang isang tulad niya para sa akin. Di kasi sila lahat affected pag alam nilang pag magkatuluyan man kami ni Timothy ay alam nilang secured ako. Well, nasa kay Timothy na rin kasi lahat ng ma-expect mo sa isang half Chinese gwapo sporty Filipino. Pero hindi talaga siya ang sinisigaw ng puso ko hanggang friends lang talaga ang maibibigay ko sa kanya. Related kay Nicolas, si Nicolas rin ay kabatch ng isang kuya ko pero dahil nagdodorm ako noon, wala akong idea kung minsan na rin ba siyang tumatambay sa bahay namin. I'm sure oo dahil naging magka-group sila sa thesis ng Kuya Jom ko before at I'm sure doon sila nag-e-edit sa bahay dahil normal lang naman siguro iyon sa mga magka-group mates. Sa gitna ng aming inuman, sa gitna ng malamig na gabi ay napansin ni Timothy sa malayo si Jarvis, yung Amerikano na naglalakad. Mula sa malayo ay iniwan niya ako saglit at sinundo niya ito sa malayo at in-invite na samahan kami sa aming inuman para nang sa ganon, mas marami, mas masaya. Ang kaninang naka-formal attire ay naka-beach vibes outfit na ito. Di ko inaasahan na makikita ko pala siya ulit dito. Ngumiti ako sa kanya nung tumama ang mga mata naming dalawa. Nag-hi ako gamit ang sign language at pinaupo siya sa tabi ko. Pumagit na siya at nag-sign language si Timothy na si Jarvis pala ay narito sa resort nila dahil dito rin siya nagsistay for good for architectural developments ng resort nila. Businessman kasi siya at pinagkakatiwalang architect rin nila kaya sa villas rin siya ng family ni na Timothy tumutuloy for free. Habang tinititigan ko si Jarvis ay mukhang 5 taon yata agwat niya sa amin ni Timothy. Feel ko kabatch silang dalawa ni Nicolas at oo nga kumpirmado base sa kanyang sagot matapos ko siyang tanungin. Napatitig ako sa kanya at napansin na naka-comb over ang hairstyle niya at may bigote siya na mas bagay rin sa facial feature niya. Mula sa Amerikano kasi bagay sa kanila ang may balbas ng kaunti dahil di ko alam. Pero pag sa mga kalahi natin lalo na sa mga kuya ko, umaayaw akong harapin sila pag may balbas. Di kasi bagay sa kanila. Opinion ko lang. Makapalin rin yung kanyang mga pilik mata, kilay, natural na mapula-pula ang kanyang pisngi at medyo
kulay blue ang kanyang mata. Katamtaman lang ang katawan niya, hindi siya mukhang obese, hindi rin siya sobrang payat, katamtaman lang. Nagkwentuhan kami at panay sign language lang ang ginawa namin para hindi ma-others si Jarvis sa mesa. Nagpadala pa nga ng another batch ng mga beer si Timothy dahil ang sarap na ng kwentuhan namin. Tas suddenly, ang dami ko nang nalaman kay Jarvis. Single nga siya tulad ko at nandito pala siya sa Pilipinas para hanapin rin yung kapalaran niya. Bukod sa nahulog siya sa lugar natin ay balak rin niyang magbuo ng buhay dito maging ang pagbuo ng pamilya. Pero sa kasamaang pala dahil busy nga si Jarvis sa kaliwat kanang mga trabaho ay wala na yata siyang panahon mag-isip pa ng love life. Ang hirap din daw kasi makahanap ng kaparehas dito sa Pilipinas na marunong makipag-connect o sign language sa kanya. Although alam niyang marami naman siyang natitipuhan kaso abot tingin na lang ang kaya niyang magawa dahil yun nga may malaking communication barrier.